Bago po kayo maging pastor, ano pong buhay ang meron po kayo? Ako ay naging salot ng lipunan dahil lamang sa pagdaramdam. At dito na pumasok ang pinagbabawal na gamot at naging tulak o yung nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Pero biyaya ng Panginoon na wala tayo sa kadiliman. Araw makakasama natin ang isang taong naging saksi sa kapangyarihan ng pagbabago. Isang buhay na hinubog ng pagsubok at pananampalataya at paglilingkod. Makakasama natin si Pastor Amer Kalinaw o mas kilalang Pastor Ezekiel Sese para ibahagi ang kanyang kwento mula sa kanyang mga pinagdaanan hanggang sa kung paano binago ng Diyos ang kanyang buhay. Kapag handa ka na, Pastor, magbahagi, nandito kami. Ito ang One Kwentuhan. Welcome po. Kamusta naman po kayo, Pastor? Malusog sa paglilingkod sa ating Panginoon kumpara sa dating buhay. Bago po kayo maging pastor, ano pong buhay ang meron po kayo? Actually, malalim kasi ang mga nakaraan natin. Pero biyaya ng Panginoon na wala tayo sa kadiliman. Dahil kumpara sa akin, wala talaga. Dahil ako ay naging salot ng lipunan dahil lamang sa pagdaramdam. At dito na pumasok ang pinagbabawal na gamot at naging tulak o yung nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. At nung time na nandito na ako, marami ako nagarbiyadong kapwa tulak o nagbebenta ng bawal na gamot dahil sila man ay nadaya ako. Dahil was na ako inutusan nila, di na ako nagpapakita sa kanila. Sa madaling salita, ninakaw ko na yung pera. Sa nabanggit niyo po na ama, ano pong dahilan? Bakit po wala po ba kayong koneksyon sa inyong ama? Ito yung bagay na naglalaro sa aking isipan, masakit sa aking puso. Dahil lumalaki ako pero wala akong nakakagisnan. Namor na ako yung nagtatanong sa aking ina, sasabihin niya ay puro kasinungalingan. Pero ganun pa man, walang magawa, siguro masakit para sa kanya, aminin ng totoo. Dahil para sa kanya, patay na ang ating tatay. Pero sa damdamin namin mga magkakapatid, buhay pa siya. At habang tumatagal or lumilevel ang aking edad, nagiging maramdamin ako. At nandyan yung paggamit ng rugby, nandyan yung paggamit ng solvent sa lugar ng Divisoria. Sa paggamit niyo po ng mga pinagbabawal na gamot, ano po yun? Na-impluwensyahan po ba kayo o sariling gawa niyo mismo na parang binabalot na kayo ng bigat ng nararamdaman? Kasama na yung bigat na nararamdaman at na-impluwensyahan ako na habang nag-aaral ako sa high school or second year high school, nagkaroon kami ng cutting classes ng aking mga ka-eskwela. Pumunta kami sa isang cemetery at nagkayayaan kami bumili ng alak at bumili kami ng mga rugby at bumili kami ng mga marijuana. At sabayan pa ng Valium. Yung Valium, ito yung ginagamit ng mga baliw para manahimik sila. Kaya nung ako ay naka-experience ng ganitong mga bisyo, dahil lumala ang aming pag-iinom, sabayan ng rugby at marijuana, at uminom kami ng Valium. Dito naman kami nakag-isip at nakakuha kami ng mga matatalas. At sumakay kami ng isang jeep. Nagdeklara na kami ng hold up sa isang jeep. At dahil sa kagustuhan ko makuha yung bag ng ali, ang ginawa ko ay nagwala ako sa loob ng jeep. Gusto na talagang manaksak. Pero hindi namin alam na may mga alagad pala ng batas at nasa kote naman agad kami. Kaya nga, nung afternoon, sunod-sunod na DSWD naman ang pinasok ko. Dahil merong isang magulang na umaasa sa akin na makakapagtapos ng pag-aaral, pero nababaliwala ko lang sila. At sa katigasan ng ulo, di na nila ako ma-suportaan sa paggabay dahil sunod-sunod na DSWD at presinto ang naranasan ko dahil natuto agad akong mang-snatch. At yan na yung lugar ng monumento, diyan ako nataong bayan nung araw. First time ko mang-snatch dahil gusto ko magkaroon ng follow-up sa drugs. Dahil nakatikim na ako ng shabu. Hindi ko na kaya kasing hindi siya supportaan eh. Mahirap eh. Kapag ka natikman, tuloy-tuloy na siya. Hanggang sa pagtanda niyo po, ganun pa rin po ba yung sistema? Paikot-ikot o? Nagsimula ito nung 2000 eh. Nung binabaan kami kasi sa dami na naming nagawang kalokohan, binabaan na kami ng papel ng krami.
At isang araw, nalaman ko na mayroong isang nanay na umiiyak para sa akin. Dahil nabalitaan niya yung mga nangyayari sa akin. At hindi na nila alam kung saan ako lumulugar o naninirahan. Dumating pa yung panahon, sabi ng nanay ko, huwag ka nang bumalik ng Caloocan kasi nakakatakot. Hinahanap ka. Tapos nalaman niya isang araw, nakakulong ako sa isang presinto, may dala siyang pera para piyansahan ako. Yun nga lang, hindi ko alam kung saan kumukuha ng pera, yun pala sa mga kapitbahay ko. At yung mga kapitbahay ko, nalay ko namang ninanakawan na mga balde, kaserola, kaldero, hawali, na mga planggana, na mga tsinelas or sapatos, mga branded na damit. Kaya nung nalaman ko yun, hindi ko na ginawa magnakaw sa kanila, sa iba naman. Grabe po. Napaka ano po na nadaramdam ko. Tapos parang ang saya niyo po kausap kahit na nagano'n Opo. po yung nangyari sa buhay niyo. Talagang naiisip ko lang po na talikuran ka na po ng lahat. Hindi ka tatalikuran ng magulang mo po. Totoo po yan. Dahil 2004, noong time na panaong abang nasa Biros kami at nagkakasiyahan, merong isang lalaki, napansin ko dami niyang pera. At nung mga katagalan, nilapitan ko siya at sabi ko, pera lang kailangan ko, pero ayaw niyang ibigay, kaya nabawian ko siya ng buhay, tinarakan ko ng tinarakan hanggang sa bumagsak siya. Na huli na ako ng tuluyan sa salang frustrated murder. Doon na po nagsimula na. Doon na nagsimula, first time ko nakapasok ng jail. At dito naman lahat nakalkal ang lahat ng sala ko or kaso ko sa lipunan. Nakita na ang dami ko palang snatch na dinadala at mayroong pagpatay at robbery at napakaraming frustrated murder. Kailan niyo po nahinto yung mga paggawa ng mali sa loob ng kahit nasa presinto na po kayo? Bali, nangyari sa akin dahil sa nagbebenta ako ng pinagbabawal ng gamot sa loob ng isang jail. Nauli na naman ako ng isang personnel at dinala kay Warden. At pagdating sa loob ng Bartolina, maluwag naman ng Bartolina pero madilim. May konting liwanag pero malayo na. Yun nga lang, yung amoy ng baho. Kasi doon na yung pagdumi, doon na yung pag-ii. At nandoon yung mga daga at ipis. Kaya tinubuhan ako ng mga sakit na kati-kati. Yung maya-maya, kamot ka ng kamot, pati ulo ko. Halos lahat meron. Maya-maya pa, may mga ilang panahon na tayo na doon sa loob ng Bartolina. May dumating na pastor, nagtaka naman ako dahil sa tagal ng panahon, wala naman dumarating na lingkod ng Panginoon. Pero ganun pa man, sabi niya, kung may tao rito, lapit ka. Maya-maya lumapit ako dahil naaawa na ako sa kanya kasi nakikiusap eh. Gusto niya magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ko, nandito po ako at unti-unti lumalapit sa kanya at maya-maya na naliliwanagan na ako at nakikita niya na ako. Yun nga lang na makita-kita niya ako ang dami kong pigsa, ang dami kong sugat. Sabi niya sa akin, dapat, bro, I love you. Mahal kita sa Panginoon at mahal ka ng Diyos. Sabi niya sa akin, come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. At binigyan ako ng Bible, pero sinira ako sa kanyang harapan at ginawa akong sigarilyo. May posporo ako sa loob. Kasi chain smoker, talamak sa usok. Sinindahan ko lang siya, wala naman damo. Ano lang talaga siya, yung Bible lang. Sa harap niya po mismo. Pero instead na layasan niya ako, sabi niya sa akin, I love you bro, mahal kita sa Panginoon, alos napapaluha na siya. Maya-maya lumabas na siya. Sabi niya, pray without ceasing. Umalis na siya. Pero hindi ko alam, nung narinig ko yung salita ng ating Panginoon, yung pala ay naitanim, at hindi ko kabisado ang puso ko, yung pala ay sumibol. Lumalambot po. Kumbaga, nare-realize nyo ng paunti-unti. So, nung kinaumagaan, ako po ay umamin sa sala ko nagawa. Dahil sa paniniwala na gagaan at kahit paano katanggap-tanggap ang hatol. Kaya nung inamin ko ang sala ko, robbery with homicide and frustrated murder at drugs, ako ay nahatulan ng 20 years at 40 years na pagkabilang ko. Actually, dumating pa ang nanay ko eh. Pero nung di niya nakita may karamdaman, kasi nakadevelop na ako sa karamdaman. Yun nga lang, nung kinuwento ko sa kanya, naiyak din siya sa akin at hindi ko nasabi sa kanya na sentensyado na ako nanay, hatol na ako nanay. Kaya wala silang alam na ako ay ibabiyay na pala ng Individual Prison, Muntinlupa. Bali, lumipas ang ilang araw, although panibagong pakikibaka,
Pero hindi ko so katakalain na merong isang lalaki, kalaban ko siya sa pangkat or sa gang. Bigla niya ako nilapitan at niyayaya niya ako sa simbahan ng born again Christian. Sabi niya, alika rito, kakain tayo. Akala ko naman kakain agad kami, hindi naman pala. Yung pala, magpupuri kami sa Panginoon. Ang sisipag ng mga kapastoran na pumupunta roon, hindi naman namin kalahi, kaano-ano, kadugo o kamag-anak. Tapos dala pa nila yung mga pangangailangan namin. Kaya lalo akong naging masipag sa gawain ng Panginoon. Pero ang totoo talaga, nakatingin ako sa material. Kaya sa madaling salita, peke yung kalagayan ko para sa ganong kalagayan. Hanggang sa tinapon na ako nailipat na ako sa maximum. Abang naroroon, nagkagisa ng granada. 2 sunod kagad. At mga ilang araw, nasama ako sa paglipat na sa medium security compound. At nung nadala ko ng medium, dahil bumaba na yung bilang ng taon na binubuno ko, nagkita na naman kami ng lalaki na nagyaya sa akin sa loob ng simbahan or panambahan ng born again Christian. At niyaya niya ulit ako. Kahit sa gusto ko sana sabihin sa kanya na ayoko na kasi sa babela naman ako sa Agos dahil gawa ng tiyan na kumakalamlang. Kasi walang alam yung mga magulang ko na ako pala ay nalipat na. Kaya habang nandoon ako sa New Bilibid Prison, walang dumadalaw sa akin. Pero ganun pa man, patuloy akong umaasa na baka sakaling may dumating. Pero habang tumatagal, wala pa rin talaga. Kaya habang tumatagal naman at kakadarap-damdam ko, tumatagal naman ako sa simbahan ng born again Christian. Kasi ayun ay nagiging pag-asa ko. At ang totoo pa rin, hindi pa rin totoo yung puso ko eh. So, sa tagal niyo po na parang bumibisita o nakikisama sa loob ng mga simbahan, tas sa dami po ng pare at kaibigan na parang nanghihikayat po sa inyo, paano po kayo parang namulat o paano kayo nagbigay ng tiwala sa ating Panginoon? Ito yung nakita ko sa kaibigan kong ito na nag-akay sa akin, yung tiyaga niya. Saka yung pagtitiis niya sa akin. Hindi niya ako iniwalayan eh. Kahit ayoko na, nagpatuloy niya pa rin yung gusto niya akong maidala sa paanan ng Panginoon. Pag gumawa ako ng pagkain sa loob ng panambahan ng born again Christian, lumalabas na agad ako. Kung minsan pag wala ako nakita dalang pagkain ng pastor, hindi na ako dumadalo. Pero isang araw, abang may gawain, ako ay lumabas at pumunta sa visiting area. Kasi umaasa na may darating na dadalaw sa akin kasi ang hirap na ng kalagayan ko eh. At abang naghihintay ako ng dadalaw sa akin, isang araw, abang nasa visiting area ako, at abang nagaganap yung gawain ng Panginoon sa isang simbahan, hindi ko kinaya yung himig ng kanta. Dahil yung kantang iyon, unti-unti bumabasag sa damdamin ko at hindi ko na kinaya yung presensya na ito. Sabi ng kanta kay, buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. So, hindi ko kinaya siya, bumagsak po ako. At nung pagkabagsak ko, hawak ko yung bakod at gumagapang ako. Ang laman ng isip ko, papasok ako sa loob ng church na pinagkukunwarian ko. At doon, maaaring manumbalik yung lakas ko. Kasi biglang nagdilib yung paningin ko eh. Yung, alam mo yung anemic, palibasa anemic talaga ako eh. Kapag ka nakaupo ka, tatayo ka. Nabablangko ka. Ganun po nangyari sa akin. At nung nakapasok ako sa loob ng panambahan na dinadalawan ko, nakita ko yung mga kapwa preso ko, grabe magsuko ng buhay. Hindi ko naman sila ginaya pero tuluyan na rin ako nagsuko ng buhay. Sabi ko, Ama, sa lugar ng maximum, yung Bilibid Prison, nilanggap kita pero ako ay isang peke. Bulahan, hindi totoo. Ang kinukuha ko lang po ay pagkain. At lumalabas na agad ako. Ako po ba ay may pag-asa pa? Doon na yung pagbagsak ng luha. Habang Binigay mo na po lahat-lahat. binigay ko lahat sa kanya at doon ko na narinig ang tinig ng Panginoon. Sa loob ng medium security compound, sabi niya, Anak Amir, kung inaakala mo ang buhay mo sa iyo, wala nang halaga, pero sa akin, marami pa. Kaya di nagtagal ay total surrender. Tinigil ko na ang pagtatato sa katawan. Halos mapuno, pero may bakante pa naman kasi nagtatato din ako eh.
Ayun lang yung pagkakaperaan ko dahil wala naman financial na dumarating sa akin. Pero nung mga panahon nagsuko tayo ng buhay sa ating Panginoong Diyos, total surrender, talagang lahat na sinuko ko. Abang nabasa ko yung sa book 1 Corinthians chapter 6 verse 19 na ang katawan mo wag mong dudumihan. Wag mong dudungisan ng mga tato, wag mong lagyan ng sigarilyo, wag mong lagyan ng shabu, wag mong lagyan ng alak, wag mong lagyan ng anumang klaseng bisyo. At ang katawan mo ay bahay ko, templo ko. At aba na doon sa simbahan ng born again Christian, ay umanap ako na kung ano ang gagawin ko. Ang naging trabaho ko doon, kasi may mga elders kami, may mga leaders eh. Noong lumaya yung nagkatakal ng pagkain, ako naman yung nagkatakal ng pagkain sa kanilang lahat. Doon ko na naranasan yung buhay ranchero kung tawagin. At wala akong balita kung ano na ba nangyayari sa papel ko o sa kasong dinadala ko. Wala na akong balita sa mga mahal ko sa buhay kung ano na. Dahil kung dati ay umaasa pa ako, pero nung nagsuko na ako ng buhay sa ating Panginoon, tuluyan ko nang inalis sa isipan ko. Pero puno ako ng pangarap kasi sabi ko, pag nakita ko talaga yung stepfather ko, dumalaw dito, iingi ako ng tawad at aaminin ko na nagkamali talaga ako dahil gawa ng pagmamahal nila. Dahil kasi, gaya ng mga nasabi ko kanina, naging maramdamin ako dahil ganun na lang kung bugbugin kami ng stepfather namin. Pag nakainom, gigisingin pa kami para bugbugin lang, papaalala yung mga kasalanan namin. Pero talagang maigpit magdisiplina ng stepfather ko. Yun nga lang, mula nung nakulong ako, ay hindi kami nagkita dalawa. At mga panahong abang nasa Panginoon na tayo, sinubukan kong tumawag sa isang number. Ito yung nagbabakasakali ako eh, pero wala pa ring tugon. At nagpadala ko ng sulat sa isang kakilala na dumalaw doon. Sabi ko, pakibigyan na lang sa amin kung sakasakaling may makikita kayong pamilya ko roon. Pero wala pa rin dumating hanggang sa tuluyang pinasa Diyos ko na lang lahat-lahat. Alam niyo po, abang nandoon sa Muntinlupa o New Bilibid Prison, pumasok ako ng elementarya, doon ko na tinapos. Elementary, doon ko na rin tinapos yung high school. Tapos, hindi na ako nag-college. Hindi ko na siya pinagpatuloy, nag-vocational lang ako 2 kurso. Natapos ko yung 2 kurso, may mga diploma naman, wala naman nakalagay ng New Bilibid Prison, parehas ang laban sa labas. Isang araw, abang nasa Bible School naman ako sa Jerwell Institute of Theology, bigla na lang akong tinatawagan, meron daw akong dalaw. Nagulat ako, merong isang nanay na dumating. So malayo pa lang, tuwan-tuwa na ako at meron akong dalang Bible dahil sa lakas ng lundag ng damdamin ko sa tuwa. Kasi sa Muntinlupa may karsada eh. Doon ako tumatakbo, nadala ko yung New and Old Testament. Pagdating ko sa visiting area, malayo pala nakita ko na yung nanay ko at nakita niya na agad ako, pero umiiyak na siya. Dahil nakita niya yung Bible. Kaya nung paglapit ko sa kanya, sabi ko, Nay, bakit po kayo umiiyak? Sabi niya sa akin, pwede pa pala mabago yung mga katulad niyo. Kaya tumatak sa aking isipan, wala palang iba makakilala sa anak kundi mga magulang lang. Bible pa lang ang nakikita niya, naniniwala na raw siya, na nabago na raw ako. Hindi pa ako nagpapatotoo, hindi pa ako nagsasalita. Naniniwala raw siya na nabago na raw ako. Maya-maya kinuha ko yung number ng stepfather ko kasi pangarap kong e-ebanghelyo or pangaralan ng salita ng ating Panginoon at kasama na rin ang pag-ingi ng tawad. Tumawag ako sa stepfather ko pero sabi niya sa akin, darating ako nak. Pero na-postpone, na-cancel. Ang pinakamasakit na hindi siya dumating, December 25. Hindi siya dumating dahil napakaraming dalaw, maging ang karayom maiirapan sa pagbagsak sa dami ng dalaw. Kaya tinayaan ko na lang at maya-maya tumawag ulit ako kay Papa. Sabi sa akin, nak, pasensya ka na at hindi kinaya. Hindi niya masabi sa akin na siya pala may mabigat na karamdaman at siya mamamatay na. Kaya January, sabi niya, anak, January darating ako. January, hindi ko na matandaan kung anong date. Dumating LBC, sabi niya roon, nak, pasensya ka na kasi pumanaw na ako at di na tayo tuluyan nagkita. Kaya hindi ko alam kung susundukin ko ba yung pader, gagawin ko pa ba yung mga dati kong ginagawa.
masakit sa kalooban ko, ang ginawa ko na lang, umiyak na lang ako sa Panginoon. Pinigilan ko yung sarili ko at doon na ako humihingi ng tawad ulit sa Kanya dahil yung damdamin ko nagdadabog. Pero lang palang plano ang Panginoon. Kasi nawala ako sa pagkatakal ng pagkain at pinagpatuloy ko yung pag-aaral sa vocational at Bible school. Pinagsabay ko na silang dalawa. At wala pa rin akong balita sa cases or papel na meron ako. Para naman itong nagiging ganap na may maayos na proseso. Isang araw, tinawag ako para itapon sa Iwahig. Yung Iwahig, ito yung binanggit ko kay Nak or Colonia. Sa tawid dagat kasi yun eh. Dumating yung 15 piraso na bus at kasama na ako doon. Ang dami naming itatapon sa Iwahig. Ito yung lugar ng Sablayan kung tawagin. Palawan yan eh, Palawan. Tawid dagat. Nung kami ay aalis na, pinainto yung mga bus. Yung pala, ako ay pala kailangan ibaba dahil hindi na ako kasama roon. Hindi ko alam, hindi sinabi sa akin, bukas pala lalaya na ako. Kaya nung time na yon, dito ko na na-realize lahat-lahat kung gaano napakabuti ang Panginoon sa isang tulad ko. Habang nandoon sa vocational, tinatawag na naman ako. Sabi, Amer Adwana Kalinaw, laya ka na. Noong ako ay tinawagan ng laya, tuwan-tuwa ako, wala mapaglaygan ng kasiyahan sa buhay ko. At tuwan-tuwa na rin akong ipakita kay nanay yung mga diploma ko sa loob ng New Bilibid Prison. Natapos yung elementarya, natapos yung high school, nakadalawang kurso ng vocational, at yung pag-aaral sa Bible School. Eh, nung nakalaya po kayo, ano po yung mga unang ginawa niyo? Ano po, pumasok ako sa isang panambahan ng born again Christian kasi ayun ang sinabi sa akin ng mga pastor ko sa New Bilibid Prison na habang sila ay nakakulong, punta raw ako sa isang panambahan ng born again Christian at magpatuloy. Kaya habang nandoon ako sa isang panambahan ng born again Christian, maganda naman ang pagtanggap nila sa akin. Nag-request ako sa kanila na sabi ko gusto ko mag-aral sa Bible School. Natapos natin yung 4 na taon bachelor na pag-aaral sa Bible School at pumasok naman ako ng masteral 2 taon. So, nung natuto kayo, naisip nyo rin po ba na nakakatuwa pala sa puso na dati ako lang yung binabahagian ng mga kwento ng Diyos, kumbaga ako lang yung parang tinutulungan. Ngayon po, kayo na po yung nakakatulong, hindi lang sa ibang tao, kundi nasa loob din po ng prison na parang kung kaya nyo, nagawa nyo, kaya din nila, hindi pa huli ang pagkakataon. Isa yon sa gusto kong gawing pahayag para sa kanila. O isang mensahe, kung nagawa ng isang tulad ko, ay magagawa rin nila sa biyaya ng ating Panginoon. Kasi ako, aminado talaga dahil hindi ko kaya. Pakiramdam ko para bang wala na nagmamahal, pero meron palang Diyos na nagmamahal. Nasabi niyo po, di ba, na ngayon po kayo na po yung nag-share ng Word of God. So, ano pong pakiramdam na kung dati kayo po yung nakikinig, ngayon po kayo po yung nagbabahagi ng mga salita ng Panginoon? Kung noon ay masaya na naririnig ko ang salita ng ating Panginoon, pero ngayon mas lalong sumaya. Dahil isang araw, ako rin pala yung pupunta sa bilangguan para ibahagi po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang gusto ko, maranasan din nila yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kung paano naranasan ng isang tulad ko ang buhay na walang hangganan, gusto ko rin ipabalita sa kanila. Dahil tayong mga tao, tayong mga anak ng ating Panginoon Diyos, gusto niya manumbalik tayo sa Kanya. Kung paano nangyari yung panunumbalik ko sa Kanya, gusto ko rin maranasan nila. Lalo't ngayon, marami pong kabataan na naliligaw ng landas dahil sa murang edad, epekto ng pinagbabawal na gamot. At naniniwala naman ako, may magandang plano ang Panginoon sa buhay nila. Opo. At isa pa po, tayong lahat lang din naman po ang magtutulungan para maiangat yung isa't isa. So, may tanong lang po ako at pwede po bang maghayag po kayo ng mensahe para sa mga taong nalulos or hindi po alam kung ano pong gagawin sa loob ng kulungan? Para sa lahat po ng mga kaibigan namin na nanonood ngayon, gusto ko pong ipatid sa inyo na
wag na lang po nating ayahan na matulad pa po tayo sa isang katulad ko na minsan na pong naligaw ng landas dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Wala pong magandang may dudulot ito sa buhay natin. At sa lahat naman po ng mga kabatahan, mahalin po natin ang mga magulang natin. Kung tayo man ay nasasaktan nila, pagpasensyahan natin at magpatuloy po tayo sa pag-aaral. At para sa lahat po, hindi po nating mapagtatagumpayan ng lahat kung tayo po ay iwalay sa ating Panginoong Diyos at patuloy lamang pong maliligaw ang isa't isa. Kaya sa mga oras na ito, pinapaabot ko po sa inyo na wag na lang po nating ayahan na maligaw po ang landas ng bawat isa at magpatuloy po tayo sa pananampalataya para sa ating Panginoong Diyos po. Maraming salamat po, Pastor Ezekiel Sese, sa pagbabahagi ng isang kwento na nagpapaalala sa atin na walang taong imposible para baguhin ng ating amang Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan. Maaaring may sugat, pagkakamali at pagkakataong nawawala tayo ng pag-asa. Pero ang kwento ni Pastor Ezekiel ay patunay na may bagong simula para sa taong handang magtiwala at magbago. Sa lahat ng nanonood, tandaan natin, ang nakaraan ay bahagi lamang ng ating kwento, pero ang kinabukasan ay maaari pang baguhin. Ito ang One Kwentuhan, mga kwento ng buhay, pananampalataya at inspirasyon. Kapag handa ka ng magbahagi, andito kami. At ang One Kwentuhan at ako, si Jen Marbella. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain tayong lahat. Thank you, Pastor.